hapon. And then at 11 years of pag-abroad, nakapagpatapos na ako ng isang IT student. And then I have this coming third year college, police naman po. Pero yung tao, yung judgment po ba, sa akin, sa tingin nila ako mayabang, matapang. Kasi hindi po nila alam yung mga pinagdaanan ko. Nagkaroon ako ng asawa at the age of 18. Nanganak ako ng 19. And then nagkaroon kami ng 3 anak. Maayos ang buhay. Tapos dumating sa point na medyo gipit na, kaya kailangan mag-abroad. Nakapag-Kuwait ako at year 2006 sa tulong din po ng non-stop. Since then, non-stop po talaga. Tapos, nung nasa Kuwait na ako, ano ko rin share sa mga first-timer. Kasi ako, nagkaroon ako ng experience na pagdating ko ng Kuwait, since 2006, tapos 3 months ako doon, wala akong sahod. Wala akong sahod man. Tapos, tumakas ako, hindi kami pinapakain. Kaya tayo kailangan gamitin natin yung pagiging Girl Scout natin. Pasok tayo na CR, tago tayo. Lagay natin sa bra kung walang bulsa. Para lang, lumakas tayo. Tumakas kami, pumunta kami ng embassy. Tapos binalik kami sa agency. After nun, nagkaroon ako ng magandang amo. Doon naman po, lumaki yung ulo ng asawa ko. Isa siyang seaman. Nautical seaman. Tapos nakasakay siya ng barko. Nung nakasakay siya ng barko, pumunta siya ng Europe. Pag uwi niya, may kasama na siya foreigner. Ang sakit din. Ang sakit. Kaya lagi ko inaano sa sarili ko, sige, maging matapang ka. Kasi kailangan para sa mga anak mo. Tsaka huwag mong iaalis yung pagtitiwala mo sa Panginoon para lang makaya natin lahat ng problema. Tapos after nun, umuwi ako 2008. Hindi naman yung anak ko. At the age of 3 years old, yung tiyan niya, 50-50 na siya. Umabot ng 30 yung size ng tiyan niya, nag-internal bleeding na, parang wala na. So parang gusto ko na mag-surrender, wala akong ibang matakbuhan. Naghiwalay kami ng asawa ko kasi nga siya, nalulong siya sa bisyo. Drugs, babae, lahat ng napundar ko, napunta sa wala. Tapos di ko na alam yung gagawin ko. Pamamatay na yung anak ko, wala akong ibang mapuntahan. Tapos may mga kapatid naman ako medyo may kaya. Hindi naman ako tulungan kasi ginusto mo yan, panindigan mo. Pero kinaya ko lahat. Talagang faith lang talaga sa God. After nun, naging okay yung anak ko. Nag-abroad ako uli. Pumunta ako ng Taiwan. 7 years ako doon. 7 years sa Taiwan. Patuloy pa din ang buhay. Pero hindi po talaga maiwasan yung nagkaroon ako ulit ng ka-live-in. 3 years kami, hindi rin nagtagal, nagkaroon kami ng anak. Kasi itong last ko na asawa ngayon, doon ang sobrang hirap ng buhay na pinagdaanan ko. Sabihin ko, maswerte ako sa kanya kasi wala siyang bisyo. Pero pagdating sa mga biyenan ko, sa anak, may anak din po kasi siya na 2. Ang hirap, yung feeling na sabihan ka na, may anak ka sa iba, sabihan ka na hustler, prostitute, gano'n. Ang sama ng ugali, pero lahat sila dito sa akin, takbo lahat ng dito sa akin, lahat ginawa ko para maging mabuti. Pero never nila na-appreciate yun. Pero lagi ko pinapatibay yung loob ko kasi kailangan ako ng mga anak ko eh. Kaya ito ngayon, kaya ako nandito ngayon kasi gusto ko rin i-prove sa sarili ko at sa mga kapatid ko, lalo-lalo na sa side ng asawa ko, na kaya kong tumayo sa sarili ko mga paa. Kaya pinipilit kong maging matapang para sa mga anak. Kaya kayo din mga first-timer or mga nakapag-asawa na nakapag-hiwalay, gawin nyo lahat para sa mga anak nyo. Kaya ako nagiging matapang. Tapos kahapon, ang sakit ng loob ko, ang sama ng loob ko kasi birthday ko na hindi ako naalala ng mga kapatid ko. Ni isa sa kanila ako yung nag-greet sa akin, yung 2 kong anak nakalimutan nila yung birthday ko. Pero doon ko na mahal na talaga ako ng Panginoon dahil sa tulong ng mga kaibigan ko. Tinuring ako pamilya, kaibigan, surprise nila ako kahapon.
unexpected gift ka. Sa tulong ng Panginoon yun, nandyan sila. Sila yung nag-ano na maging masaya ako. Sobrang thank you po talaga. Alam kong mahal ako, hindi talaga ako iniiwan ng Panginoon. Kasi alam ko, nandyan siya lagi para sa... Kaya, bait lang tayo mga nanay para sa mga anak.